ang katayuan po ni Pastor, bakit siya tumakbo, ay gusto niyan maging main warrior against corruption. And what is the proof? What is the proof? Look at KOJC. Tingnan nyo ang KOJC, walang bahid ng korupsyon. May resibo si Pastor. Kung sasabihin niya, ilagay ninyo ako sa Senado, maski iba-iba tayong mga relihiyon, Muslim ako, pero bakit sumusunod ako kay Pastor? Bakit nakita ko sa KOJC walang bahid na korupsyon? At saka mga kaibigan, ang bayan ng Republika ng Pilipinas, our country is at a precipice. Our Vice President is now impeached. There is only a need for the Senate to go to trial. Once, kung hindi po mag-grant yung TRO na final ko sa impeachment, alam mo, ngayon ko lang isabi sa inyo, sino ang nag-utos sa akin, nag-advise sa akin, prinisenta ko po kay Pastor. Pastor, kailangan meron tayong gawain dito kay Vice President Sara Duterte. Anong maganda to eh? File tayo ng petition for certiorari. Si Pastor po, bakit ako naging petitioner? Kaya pasalamatan natin si Pastor. In the remotest possibility na hindi ako makakuha ng TRO, so mag-trial doon sa Senado. Kaya nga kailangan Republika ng Pilipinas, vote straight tayo! Vote straight tayo! Let us give a deafening support to the PDP laban candidates. Kasi siyam sila, plus si Senator Robin Padilla. Ang konstitusyon nag-require, kinakailangan 2/3 vote. So kung may 10 tayo doon, yung iba naman, makikita naman nila, uy, malakas pala sila, di magbalimbing din yan. So pupunta yan sa atin. So kinakailangan vote straight tayo. Ito, sinusuportahan po ni Pastor Apollo C. Quiboloy at ni mahal na Presidente Rodrigo Duterte. Ano pa? Kasi si Pastor gusto niyang tumindig against corruption. He wants to put up a law, isabatas niya yung law on protection of whistleblower. Kasi ngayon, kung ikaw po ay magmarites, di ba? Sa mga taong mga kurakot, ang mga kurakot po na mga taong maraming impluensya. So kailangan po may batas na protektahan po sila. Tapos, gusto rin po niya yung liquidation by certification ngayon. Pag merong pundo kasi yung Kongreso, sasabihin lang ng tagagawa ng batas, this is liquidated by certification. Pirma sila. Ayaw ni Pastor niyan. Gusto ni Pastor, liquidation by receipts. Resibo. Magandang gabi po sa ating lahat. Akin pong binabati ang ating mga kaibigan at mga taga-suporta sa iba't ibang lugar na nakikinig sa atin at nakikiisa sa atin sa ating laban ngayon para sa ating Republika ng Pilipinas. Present po tayo ngayon sa 15 other locations in Mindanao, Visayas, and in Luzon under the idea that we have to spread the message of change not only for us but for our beloved country. Ako po si Attorney Israelito Pañares Torion. Ako po ay naatasan ni Pastor Apollo C. Quiboloy na magiging mensahero sa inyo ngayong gabi kasi alam naman po ninyo kung nasaan si Pastor Apollo C. Quiboloy. Ngayon, si Pastor ay nakakaawa po, pero siya po ay lumalaban para sa mga Pilipino. Nakita na ninyo kung saan galing si Pastor Apollo C. Quiboloy. Siya po ay galing sa kahirapan. Ang kanyang mga magulang galing po sa Lubao, Pampanga, at siya po ay pinanganak doon po sa Mount Apo sa baba po, doon po sa Tamayong, Kalinan, Davao City.
He grew up poor. Siya po ay mahirap. Kaya po naiintindihan niya ang dinadanas ng ating mga kapatid na mga mahihirap. Inaaruga niya ang sarili niya, nakapag-aral at naging ministro, at alam na ninyo na noong 1985, itinayo niya po ang Kingdom of Jesus Christ, where is the fastest growing religious congregation in the whole world. This is present in 2,000 cities and 200 countries, more than 200 countries in the whole world. Kaya nga po, hindi ako nahihiya na humarap sa inyo. Ako po ay binabatikos, pero hindi po ako nahihiya. Ako po ay lumalaban para kay pastor kasi nakikita ko na siya po ay kandidato na may resibo. Kung sa klaruhin lamang natin, ako naman po ay isang Muslim. Kaya nga sa aking mga kapatid na mga Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kung pipili tayo ng kandidato, di po ba pipili tayo kung ano na ang nagawa ng tao na yan? Di po ba? Kung titingnan natin si Pastor Apollo Sikibuloy, galing po sa 15 lamang na miyembro noong 1985. Tingnan nyo ngayon ang KOJC, 7 million present in 2,000 cities and 200 countries in the world. Isa pang rason na ibibida ko sa inyo, hindi naman po lingid sa inyong kaalaman na siya po ay kaibigan ng ating pinakamamahal na Presidente Rodrigo Duterte. Di ba po? Kaya nga po ngayong gabi ating respetuhan ang ating and nakita po yun ng ating Presidente ngayon na tinulungan ng ating mahal na pastor noon. Di ba alam ninyo yan? Pero anong ginawa? Yung kaso ng isang complainant lamang ay ginawang rason para tugisin ang ating mahal na pastor. Alam po ninyo kung anong nangyari. Na-dismiss na itong kaso. Ako po ang abogado na nag-dismiss po noon. Kaya alam ko na walang kabalbalan itong kaso na ito. Wala po itong basihanan. Pagka-dismiss ng kaso na ito, umakyat sila sa Department of Justice. Alam naman po ninyo, ako po'y abogado, pinalo up ko doon. Kasi hindi po inaksyonan. More than 3 years na po hindi inaksyonan. Alam naman natin, if you read the law, if you read jurisprudence, Tatad versus Antigan Bayan, Katamco versus Antigan Bayan, Duterte versus Antigan Bayan, even the newest case on the matter, Peñas versus Comelec, all states that if there is violation on the right to speedy disposition of cases on the part of the accused, the cases should be dismissed. Anong nangyari? Hindi nga ito dinismiss, binuhay pa, at yung isa, naging 4 yung kaso. At ngayon, kaya nga, kami po ay lumalaban kay Pastor Apollo Sikibuloy. Alam nyo anong nangyari? Yung warrant of arrest, alam naman natin, meron ka pang mga remedyo yan. Pero hindi inaksyonan yung aming Department of Justice na kaso, MR. Tinulugan nila ng more than 3 years. Pero yung MR namin, hindi po inaksyonan hanggang ngayon. Tapos, yung aming mga proseso na ngayon ay nasa korte, hinarap na lamang namin kay para
ipapakita namin sa taong bayan na walang kasalanan si Pastor Apollo C. Ginawa siyang poster boy ng political persecution dito po sa ating bansa. Kaya nga po, aking mga kapatid, bakit tumakbo si Pastor Apollo C. Kibuloy? Hindi naman siya politiko, alam naman ninyo yan. Siya po ay ministro, siya po ay inyong leader, ating leader dito sa KOJC. Tumakbo siya because of fated circumstances. Because he wants to be the voice. Gusto niya maging boses ngayon sa lahat ng mga inaapakan ng administrasyon dito. Gusto niya maging leader sa lahat ng mga naaapi, yung mga mahihirap, yung mga walang mga representasyon. Gusto niya maging boses natin sa Senado. Kaya nga po, noong siege, noong August 24 to September 8, sabi nila, dinakip. Hindi po dinakip si Pastor. Nandoon po ako. Sumurrender siya. Bakit? Hindi na niya kaya yung mga pang-aapi na ginawa sa kanyang mga miyembro. 3 na po ang namatay. Gusto ba nila marami pang mamamatay? Kaya sumurrender po si Pastor. He wants to go through the process because mahal niya ang kanyang mga miyembro. Mahal niya ang Republika. Tapos sasabihin, attorney, ano naman gagawin doon ni Pastor Kibuloy doon sa Senado? I-ministro naman siya. Ang sabi ko naman, alam mo, mas marami pa siyang magawa kesa sa mga tumatakbo sa kabilang grupo. Kaklaruhin ko kayo. Kaklaruhin ko. Tayo ngayon ay bumabiyahe, di ba? Delikado itong biyahe natin ngayon kasi, naku, iba itong piloto natin. Oo. So, kung pipili kayo ng sasakyan o eroplanong sasakyan, gusto ba ninyo ng brand new o yung ginagamit na hanggang ngayon wala pa rin ang ating bansa? Di ba gusto nyo brand new? Yeah! Kaya nga po, except lang sa dalawa dyan na magiting talaga, si Senator Bongo at si Senator De La Rosa, walain na natin yung iba. Dito na tayo sa PDP laban. Ang pinaka-importante pa, kaya nga tayo dapat maging kampante. Itong PDP laban na ito, number 10, Jimmy Bondok, abogado yan, gwapo pa, magandang singer pa, di ba? Kailangan iboto natin yan. Bago siya. Kung sa aeroplano pa, bago rin siya. So piliin natin siya. Si Bato de la Rosa, hindi nga siya bago, pero tunay talaga siya na senador tumatrabaho. Si Senator Bongo, number 28, Mr. Malasakit, wala nang ibang pag-usapan pa. Piliin din natin siya kasi sabi ni Pastor Kibuloy, magaling siya. Eto naman ito aking kaibigan. Boses ito ng Visayas. Magiting na abogado, JV Hinlo, number 30. Iboto din natin siya kasi bago siya. Number 34, Raul Lambino, one of the best lawyers in the country. Underrated, but very good. Sabi ni Pastor, suportahan din natin si Raul Lambino. Eto talaga, number 38. Wala na tayong dapat pagdebatihan pa. Ito yung tumayo doon sa House of Representatives para ipagtanggol si Vice President Sara Duterte, Dante Marcoleta. Number 56, ito maprinsipyo na tao. Abogado, magiting, magaling, matalino. Vic Rodriguez, suportahan natin.
siyempre naman, kung wala si Ipi Salvador, dapat isali natin siya kasi prinsipyado at lumalaban para sa atin. Ang katayuan po ni Pastor, bakit siya tumakbo, ay gusto niyan maging main warrior against corruption. And what is the proof? What is the proof? Look at KOJC. Tingnan nyo ang KOJC, walang bahid ng korupsyon. Pariresibo si Pastor. Kung sasabihin niya, ilagay ninyo ako sa Senado, maski iba-iba tayong mga relihiyon, Muslim ako, pero bakit sumusunod ako kay Pastor? Bakit nakita ko sa KOJC walang bahid na korupsyon? At saka mga kaibigan, ang bayan ng Republika ng Pilipinas, our country is at a precipice. Our Vice President is now impeached. There is only a need for the Senate to go to trial. Once, kung hindi po mag-grant yung TRO na final ko sa impeachment, alam mo, ngayon ko lang isabi sa inyo, sino ang nag-utos sa akin, nag-advise sa akin, prinisenta ko po kay Pastor. Pastor, kailangan meron tayong gawain dito kay Vice President Sara Duterte. Anong maganda to File tayo ng petition for certiorari. Si Pastor po, bakit ako naging petitioner? Kaya pasalamatan natin si Pastor. In the remotest possibility na hindi ako makakuha ng TRO, so mag-trial doon sa Senado. Kaya nga kailangan Republika ng Pilipinas, vote straight tayo! Vote straight tayo! Let us give a deafening support to the PDP Laban candidates kasi siyam sila plus si Senator Robin Padilla. Ang konstitusyon nag-require, kinakailangan 2/3 vote. So kung may 10 tayo doon, yung iba naman makikita naman nila, uy, malakas pala sila, di magbalimbing din yan. So pupunta yan sa atin. So kinakailangan vote straight tayo. Ito sinusuportahan po ni Pastor Apollo C. Quiboloy at ni mahal na Presidente Rodrigo Duterte. Ano pa? Kasi si Pastor gusto niyang tumindig against corruption. He wants to put up a law, isabatas niya yung law on protection of whistleblower. Kasi ngayon, kung ikaw po ay magmarites, di ba? Sa mga taong mga kurakot, ang mga kurakot po na mga taong maraming impluensya. So kailangan po may batas na protektahan po sila. Tapos, gusto rin po niya yung liquidation by certification ngayon. Pag merong pundo kasi yung Kongreso, sasabihin lang ng tagagawa ng batas, this is liquidated by certification. Pirma sila. Ayaw ni Pastor niyan. Gusto ni Pastor, liquidation by receipts. Resibo. Para makita natin kung paano nila ginagasto ng hindi milyon na, bilyones na mga pera na atin namang pera. Di ba tama po yun? Tama! So kung sasabihin ni Pastor na siya ang inyong main warrior against corruption, look at him. Look at KOJC. And then you will be convinced to vote for Pastor Apollo C. Quiboloy. Tapos naiintindihan po ni Pastor na kailangan i-lower yung range ng anong tawag nito, plunder. Kasi kailangan ngayon sa batas, magnakaw ka muna ng 50 million bago ma-plunder yan. Sabi ni Pastor, kalukuhan yan. Oo, dapat pababa yan. Ang gusto nga niyan, piso na lang plunder niya. Di ba tama yan para matakot naman ito mga kurakot na ito? Naiintindihan din ni Pastor. Kasi si Pastor taga-Tamayong Kalinan naman naghihirap na ngayon ang mga magsasaka. Kada tanim nila, hindi pa nga nila alam kung magkano yung presyo ng palay. Ang mahal po ngayon, kasi ako po, naiintindihan ko yan, kasi ako po ay magsasaka. Ang mahal
po ng palay, ang mahal po ng mga seeds, tapos pagbenta nila, nako, ang mura. Gusto po ni Pastor na magiging misyon na ng Department of Agriculture. He will call for the amendment of the law creating the Department of Agriculture to make it its mandate na magiging batas na dapat yung gobyerno na ang bibili ng mga produkto ng mga magsasaka. Susuportahan po niya yung panukala ni Senator J.V. Hinlo na merong dapat state-managed farms. Pag pumunta ka ngayon sa kabukiran ng North Cotabato, Davao del Sur, Davao Oriental, and even here in Luzon, ang dami pong walang mga lupa na wala pong mga tanim. And why don't you make it a law na itong mga nakatiwangwang na mga lupa, suportahan ng gobyerno through state-managed farms, at yung mga walang trabaho, bigyan ng trabaho para itong ating mga lupa ay merong mga prutas at merong mga kita naman yung tao. Di ba maganda ang plano ni Pastor? Kaya nga kinakailangan natin ang isang tao na mahirap, and through his own efforts and by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala, succeeded, prospered, and if you give him the chance to sit in the Senate, whatever your religion may be, I guarantee you, he will deliver in the Senate. Naiintindihan din ni Pastor ang ating mga OFW, Overseas Filipino Workers. Kaya nga po yung mga nanonood na nagtrabaho ngayon sa iba't ibang bansa ng ating mundo, naiintindihan niya ang hirap ninyo at naiintindihan niya na kailangan kayong tulungan. Paano kayo tutulungan ni Pastor Apollo Sikibuloy? Gagawa po siya ng batas na kinakailangan, mandato na ngayon ng gobyerno, that there will be a continuing education for the OFW for free so that they can learn the skills that they need once they go back to our country. Di ba maganda yon? Kasi lahat naman ng mga OFW, hindi naman nila dream, hindi naman nila damgo, ano ba yan sa Tagalog, pagpasensyahan na ninyo, na doon na lang, gusto nilang bumalik dito. So kailangan may continuous program na ma-educate sila sa farming, ma-educate sila sa entrepreneurial skills para pagbalik nila dito, handa na sila. Di ba maganda po yun? Yan po ang isa sa panukala ni Pastor. Pangalawa, napapansin niya na kada lugar po, nation states na nabibisitahan niya, yung ating mga embassy, walang legal attaché, walang medical attaché, no? At least man lang yung mga OFW na mga kaso, may madulugan sila, makakuha sila ng opinion from a lawyer who has studied also the laws of the country to which they are assigned. Meron din dapat na doktor na na-assign doon para at least merong makaguide at makabigay ng lunas doon sa ating mga kapatid na OFW. He will make it a law likewise to require the presence of legal and medical attachés in all embassies in the whole world of the... Di ba maganda po yun? Yes! So aking mga kaibigan, ating mga kapatid, seryoso po ito. Seryoso din ito na alam namin na marami kayong nagmamahal kay Pastor Apollo Sikibuloy, di ba? Pero, amin pong sinasabi sa inyo, kailangan natin protektahan ang ating mga boto. Kasi sa survey pa lang, ginagawa nila si Pastor number 28, si Congressman Marcoleta number 24, number 35, at one time number 32. Paano nangyari yun? Si Pastor lang ang nakakagawa ng rally simultaneous in 16 other locations.
kapatid, suportahan po natin yung panukala naman natin na kailangan implementa ang Section 31 sa Republic Act 9369. Ano po yan? Dapat may manual counting doon sa presinto para makita natin kung ilan talaga ang boto ni pastor kada presinto. Meron tayong tally sheet. May picture tayo sa tally sheet, may ER tayo, nakikita natin ang boto kada kandidato. Hindi pwede resulta lang, di ba? Tama! Kaya kung resulta lang ipakita sa inyo, paano ninyo malalaman bakit naging ganun ang resulta? Kaya siguro ang mga survey nila, gusto tayo ipa-believe na sila talaga ang malalakas. Sa amin pong puso, ang malakas, ang PDP Laban Duterte candidate! Kaya nga, mga kaibigan, kailangan din natin nakita ninyo ngayon, yung mga investigasyon sa House of Representatives, Quadcom, Tuwadcom, ano mo yun? Tuwadcom, kailangan natin suportahan yung mga kandidato din natin sa House of Representatives. Kailangan natin ang Duterte Youth doon. Dapat iboto natin sila. Kailangan natin ang Bisaya na party list. Dapat iboto natin sila. Kailangan natin ang bumbero, ang bait-bait dyan. Dapat iboto natin sila. Kailangan natin ang sagip. Dapat iboto natin sila. Kailangan natin iboto ang Ipanaw, dapat iboto natin sila. Bakit mga kaibigan? Kung sila inyong iboto, meron na tayong investigasyon. Imbestigahin na natin bakit nawala ang pundo sa PhilHealth. Yes. Bakit nawala ang mga pondo ng gobyerno, hindi milyones, bilyones po. Dapat natin silang suportahan para meron naman tayong totoong mga congressman na nagre-representa ng boses ng mamayang Pilipino. Kaya ngayong hapon na ito, ngayong gabi na ito, from the bottom of my heart, let us give a deafening and mind-boggling support to Pastor Apollo C. Quiboloy.